Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 2, 2026, Martes ng ika-9 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni San Pedro, chapter 3, verses 12 to 15 and verses 17 to 18. Mga pinakamamahal, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po sa narinig natin, bagaman nagpapatuloy tayo sa pagbabasa ng mga sulat ni San Pedro sa ating unang pagbasa. Ngayon ay paalala ni San Pedro sa mga taong labis na nananabik sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo, no? Dahil may mga tao kasi minsan na literal, no, na talagang yung pagkaunawa na ngayon darating ay talagang literal na kanilang inia-apply. Kaya ito yung paalala ni San Pablo o ni San Pedro na hindi dapat nakatulala, no, para bang wala ka nang gagawin. Kasi sinasabi mo, minsan pag narinig natin end of the world, no, anong gagawin natin pag end of the world? So, yung iba talagang, kasi pag may napapanood tayo mga pelikula, diba, na mga end of the world, talagang napapakasasa o kaya kung ano-anong ginagawa sa buhay. Pero yun nga, yung paalala na bagamat darating ang Panginoon, pero yung sinasabi sa atin, tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay at ano yung paanyaya? Yung buhay na pagiging matuwid. Na habang naghihintay, ay pinagpapatuloy natin mamuhay ayon sa kabutiang asal, ayon sa pananampalataya, at sa mga itinuturo sa atin ng Panginoon. At hindi tayo yung nabubuhay sa takot na hindi na tayo kumikilos, wala tayong ginagawa, maging ang pagtulong sa kapwa, hinihinto na natin kasi nakatuon lang yung isipan natin na ngayon, wakas ng panahon. No? Pero hindi ganun ang pinapaalala sa atin. Kaya nga sabi, no, yun dito na pinapaalala ni Apostol San Pedro na ang pamumuhay ng nararapat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng walang dungis at kapintasan sa ating budhi at pagiging mapayapa sa ating puso't isipan. At sabi niya rin, dapat marunong tayong mag-ingat at mas maging maingat sa mula sa mga taong magdadala lang sa atin sa kapahamakan at maglalayo sa atin sa ating ugnayan sa Diyos. So, hindi dapat matakot at hindi tayo kumikilos dahil sa takot, kundi para bang normal lang. Pero yung normal na tayo ay mabuti, hindi yung
Ah, kaya tayo papakabuti kasi takot tayo na wakas na ng panahon. Kaya minsan 'pag hindi nangyayari, bumabalik tayo sa dati. So, sikapin natin 'no na maging, ah, normal lang tayo, na inaasam natin ang pagdating muli ng Panginoon habang sinisikap naman nating sundin ang kanyang kalooban. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.